magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ika-4 nating aralin sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Ito ay tungkol sa BioNote. Ano ba ang BioNote? Nakakita ka na ba ng BioNote? O kaya naman nakagawa ka na ba ng isang BioNote? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ang BioNote ay maaaring makita sa mga aklat at kadalasan ay may kasama pa itong mga larawan ng author. Ang larawang nasa kanang bahagi ay ang halimbawa ng BioNote. Ito ay maaari nating makita sa mga libro, sa likod ng libro o kaya naman sa huling pahina ng libro. Ito ay maikling impormasyon tungkol sa buhay ng author. May mga pagkakataon na mayroon pang picture ng author at meron din namang pagkakataon na talagang impormasyon lamang sa buhay ng author. Ang BioNote ay maikling paglalarawan gamit ang ikatlong panauhan, na madalas ay inilalakip sa kanyang mga naisulat. Tandaan natin kapag sinabing BioNote, ito ay gumagamit ng ikatlong panauhan. Para hindi kayo maguluhan, hayaan nyo kong ipaliwanag kung ano ba yung ikatlong panauhan. Ang panauhan ay tumutukoy sa perspektibong ginagamit sa pagsasalita o pagsulat. Sa wikang Filipino, mayroon tayong tatlong panauhan. Unang panauhan, ikalawang panauhan at panghuli ay ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita mismo o kasama niya ang kanyang sarili sa sinasabi. Narito ang mga panghalip na under ng unang panauhan. Ako, ko, akin, kami, tayo, natin at namin. Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, magkausap tayo at ang sinabi ko ay, ako ay masipag mag-aral. Ito ay nasa unang panauhan kasi yung sinasabi ko ay tungkol sa akin. Ang ikalawa naman ay ikalawang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong kausap ng nagsasalita. Para naman sa mga panghalip na under ng ikalawang panauhan, narito, ikaw, ka, mo, iyo, kayo at inyo. Para mas madali ninyong maunawaan, narito muli ang isang halimbawa. Halimbawa ako at ikaw ay magkausap. At sinabi ko sa iyo ang mga katagang, ikaw ay mabuting kaibigan. Sa halimbawang ito, ako yung nagsasalita pero yung sinasabi ko ay patungkol na sa iyo. Ito ay halimbawa ng ikalawang panauhan. Para naman sa ikatlong panauhan, ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan ngunit hindi kasama sa usapan. Narito ang mga panghalip na ginagamit, siya, niya, kanya, sila, nila, at kanila. Para mas madali nating maunawaan, nagbibigay ulit ako ng halimbawa. Halimbawa, magkausap tayong dalawa. Ang sasabihin ko sa iyo ay, siya ay magaling na mananayaw. Sa senaryo na binigay ko, tayong dalawa yung magkausap, pero yung topic ng sinasabi ko ay tungkol sa ibang tao. Klase, naunawaan ba ang pinagkaiba ng una, ikalawa, ikatlong panauhan? Muli, para ibuod, ipaliliwanag kong muli. Kapag sinabi nating unang panauhan, tayong dalawa yung magkausap pero yung sinasabi ko ay tungkol sa akin. Kapag naman anak, ikalawang panauhan, ang halimbawa naman nito ay tayong dalawa ulit yung magkausap pero yung sinasabi ko ay tungkol na sa iyo. At para naman sa ikatlong panauhan, tayong dalawa pa rin yung magkausap pero yung paksana ng sinasabi ko ay ibang tao.
Hindi sa akin, hindi sa iyo, pero sa ibang tao na hindi kasama sa nag-uusap. Naunawaan ba? Kung naunawaan, maaari kayong mag-iwan ng like emoji sa comment section. Ngayon, dako na tayo. Muli kapag sinabi nating bio note, ito ay maikling paglalarawan gamit ang ikatlong panauhan na madalas ay inilalakip sa kanyang mga naisulat. Tandaan na kapag gagawa ng bio note, kailangan nating gumamit ng mga panghalip na siya, niya, kanya, sila, nila, at kanila. Bio note ay isang impormatibong talata na naglalahad ng mga kalifikasyon ng author at ng kanyang kredibilidad bilang profesional. Bio note muli ay isang impormatibong talata. Ibig sabihin, ito yung mahalagang impormasyon tungkol doon sa author. Kapag gawa natin ang bio note, maaari nating ilagay kung saang school tayo nagtapos ng kolehiyo, anong mga awards yung nakuha natin, anong organization yung sinalihan natin. Ang bio note ay karaniwang maikli at hindi hihigit sa 3 hanggang 5 pangungusap. Karaniwan, ito ay binubuo lamang ng 30 to 100 na salita. Muli, tandaan natin kapag sinabing bio note, maikli lang dapat. Natalakay na kung ano ba ang definisyon ng bio note. Ngayon naman, sabay-sabay nating alamin kung ano ba yung dapat na lamanin ng isang bio note. Narito ang iba't ibang impormasyon na dapat lamanin ng isang bio note. Una, kailangan maglaman ito ng personal na impormasyon, tulad na lamang ng pinagmulan o pinanggalingan, edad, buhay kabataan, hanggang sa kasalukuyan. Kalawang impormasyon na dapat makita sa isang bio note ay ang kaligirang pang-edukasyon. Saan nagtapos ng kolehiyo? Anong award ang nakuha? Anong kurso ang tinapos? Sumunod na dapat lamanin ng isang bio note, ambag sa larangang kinabibilangan. Meron ba kayong organisasyon na sinalihan? Natalakay na natin ang definisyon, mga dapat lamanin ng isang bio note. Ngayon naman, alamin natin ano-ano ba yung dapat na taglayeng katangian ng isang bio note. Ang unang katangian ay maikli ang nilalaman. Karaniwang hindi binabasa ang mahabang bio note, lalo na kung hindi naman talaga kahanga-hanga ang mga dagdag na impormasyon. Ibig sabihin, mas maikli ang bio note, mas babasahin ito. Sikaping paikliin ang iyong bio note at isulat lamang ang mahalagang impormasyon. Iwasan ang pagyayabang. Katulad ng nabanggit kanina, tandaan natin na kapag bio note, dapat maikli lang. Diba, kanina sinabi natin na ito ay binubuo lamang ng 3 hanggang 5 pangungusap at 30 to 100 na salita. Kasi kadalasan kapag sobrang haba, yung mga mambabasa tinatamad ng basahin. Ang ikalawang katangian ng bio note ay gumamit ng pangatlong panauhang pananaw. Tandaan, laging gumagamit ng pangatlong panauhang pananaw sa pagsulat ng bio note kahit na ito pa ay tungkol sa sarili. Halimbawa, si Juan de la Cruz ay nagtapos ng BA at MA Economics sa UP Diliman. Siya ay kasalukuyang nagtuturo ng macroeconomic theory sa parehong pamantasan. Kung mapapansin natin, gumamit ng mga panghalip na si at siya. Sumunod, ikatlo, kinikilala ang mambabasa. Kailangang isalang-alang ang mambabasa sa pagsulat ng bio note. Kung ang target na mambabasa ay mga administrador ng paaralan, kailangang hulmahin ang bio note ayon sa kung ano ang hinahanap nila. Halimbawa, kung gagawa kayo ngayon ng bio note, take note kayo ay grade 11 student at ang magiging mambabasa nyo ay grade 12 students, tama na formal na mga salita yung gagamitin pero huwag masyadong technical. Kasi parehas lamang kayong estudyante pa lamang at maaring hindi maunawaan o maintindihan ng mga grade 12 students yung ilalagay ninyo kung gagamit kayo ng mga technical na salita. Number 4, gumamit ng baliktad na tatsulok katulad sa pagsulat ng balita at iba pang objektibong sulatin. Unahin ng pinakamahalagang impormasyon.
Ito ay dahil sa ugali ng maraming taong basahin lamang ang unang bahagi ng sulatin. Kaya naman, sa simula pa lamang ay isulat na ang pinakamahalagang impormasyon. Katulad ng binanggit natin kanina, ang ilalagay lang natin ay mahahalaga. Kung kaya't kapag sinabi nating bio note, maikli lamang. Pero paano natin to aayusin? Kailangan nating simulan ng ating bio note sa mga impormasyon na pinakamahalaga. Susundan ng mahalaga, at ikatlo, susundan ng mahalaga pero hindi ganon kahalaga. Para mas madali ninyong maunawaan, magbibigay ako ng isang gabay at ito yung tinatawag natin na baliktad na tatsulok. Narito ang gabay na maaari ninyong gamitin. Ito ay tinatawag na baliktad na tatsulok. Triangle pero nakabaliktad. Sa pinakaitaas, makikita dito ang pinakamahalagang impormasyon. Sa gitna, mahalagang impormasyon, at para sa panghuli, di gaanong mahalagang impormasyon. Ibig sabihin, mahalaga pa rin, pero kung ikukumpara sa dalawang nauna, hindi na ganoon kahalaga. Naunawaan ba mga anak? Panlima, dapat ang isang bio note ay may katangiang nakatuon lamang sa angkop na kasanayan o katangian. Mamili lamang ng mga kasanayan o katangian na angkop sa layunin ng iyong bio note. Iwasan natin ang ganito. Si Pedro ay guro, manunulat, negosyante, environmentalist, at chef. Halimbawa, kung ang ginagawa mong sulatin ay akademikong sulatin at lalagyan mo ito ng bio note, pwede mong ilagay na lamang na si Pedro ay guro at manunulat. Yung negosyante, environmentalist at chef, pwede mo muna siyang itabi. Ikaw pa rin naman yon. Hindi nga lang natin siya ilalagay na sa bio note kasi wala nang kaugnayan. Naunawaan ba mga anak? 6, binabanggit ang degree kung kailangan. Kung may PhD sa antropolohiya, halimbawa, at nagsusulat ng artikulo tungkol sa kultura ng Ibanag sa Cagayan, mahalagang isulat sa bio note ang credential na ito. Kapag kasi naglagay tayo ng mas matibay na credential, mas madali nating makukuha yung atensyon at mas madali nating mapapaniwala yung mga mambabasa. Naunawaan? Basta tandaan, kung konektado naman sa ginagawa nating bio note, ilagay natin. Pero kung hindi, isantabi na muna natin. Number 7, maging matapat sa pagbabahagi ng impormasyon. Siguraduhin lamang na tama o totoo ang impormasyon. Huwag mag-iimbento ng impormasyon para lamang bumango ang pangalan at makaungos sa kompetisyon. Hindi ito etikal at maaaring mabahira ng reputasyon dahil dito. Tandaan na kailangan lahat ng sinasabi natin or ilalagay natin sa bio note dapat totoo. Dapat may katotohanan. Aralin 4, bio note mula sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.